Magandang umaga mga batang ALS. Ngayong umaga, pag-aaralan natin ang unang lesson nyo sa Alternative Learning System ngayong taon 2026-2027 para sa LS3 or Math. We have the following competencies that you should take note of, especially remember, at the end of this lesson, you should be able to do the following things. Upper intermediate, determine the square roots of perfect squares and the cube roots of perfect cubes. And for proficient, simplify radical expressions. But before we begin with that, let's look at the following. Let me introduce to you this new concept. Siguro hindi nyo pa nakikita ito, pero sa ibang nakarating na ng grade 7, 8, 9 or 10 na hindi nakatapos, baka napansin nyo na yung ganitong pattern. Kaya po, meron tayong n, tapos may number sa itaas niya, equals to a number. Ano po ito? Ito po ay isang example ng exponential form. Huwag kayong mag-alala, hindi natin masyadong pakakalalaiman, pero ipapakilala ko lang sa inyo ang iba't ibang parts nito. So, ito pong n or letter, yan po ay isang variable na pwedeng mag-iba-iba ng value o kahulugan. And in this case, ang ating n, tandaan po natin, yan po ay tatawagin nating base. Yan po, base. At yung nakikita nyong number or letter or variable sa itaas, yan naman ay tatawagin nating power or exponent. Kaya nga tinawag na exponential form, meron tayo makikitang pattern na isang base na mayroong exponent at equal to a particular number. Yan, ito yung mga tatlong parts. Meron tayong base, merong power at exponent, at merong number. Saan natin to mapapakinabangan sa pag-aaral natin sa math? Okay, let us look at the following. 2, yan. Pag nakita kayo ng ganito, ito po ay number na in exponential form. Bakit? Kasi meron siyang exponent o power. Sir, ano silbi niyan? Okay, ganito po yan. Ito pong base, uulitin or i-multiply sa sarili niya ng gaano karami yung power. In this case, ano ang ating nakikitang base? Ang base natin ay 2. At ano ang silbi naman nitong exponent na 2? Ibig sabihin naman ito, si 2, i-multiply mo sa sarili niya ng 2 beses. So, ganito ang mangyayari. 2 times 2. Ito pa. Baka ngayon nyo lang rin nakita itong tuldok na ito. Itong tuldok po na ito ay isa ring symbol para sa operation na multiplication. Pwede rin natin sabihin ganito. 2 times 2. Yan. Pareho lang po yun. Pero, ibang-iba po yan sa mga nakikita nyo. Halimbawa, 2. Yung nakikita nyo pong tuldok dyan, yan ay tinatawag natin decimal point. Yan, sa elementary, yan ay decimal point. Okay. So, again para lang ma-clarify, yung tuldok na nandun sa gitna signifies multiplication. Okay? So, yes. Let's continue. So, since ito pong base natin na 2 ay i-multiply sa sarili niya ng 2 beses, ganito po ang magiging itsura. And from that, let's do the operation. 2 times 2 is equal to 4. 2 times 2 is equal to 4. Yan. So ngayon, nabuo na natin yung exponential form. Meron tayong base, meron tayong power, at meron tayong number. Okay. And with that, let me introduce to you how to read the following. So, paano ba natin babasahin isang bagay na nasa exponential form? In this case, ano ang ating base?
2. Ano ang ating power? 2. Ano ang ating number? 4. Balikan natin yung original na exponential form na example na binigay ko. Paano ba natin ito babasahin? So titignan muna natin, magsisimula tayo sa base. Ano ba yung base? N. Ayan, yung ating base na N. At may nakita tayong 2 na superscript nandun sa itaas ng N. Yan ay ulit isang power. So, paano natin babasahin? N raised to is the number. Ayan. So, itong ating N base raised to 2, which is the power, is the number. Sorry. Number. At ito pong is, yan naman po nagsisignify ng equal sign. So, paano natin babasahin pa ito sa isang paraan? N to the power of 2 is the number. Ayan, tignan ulit natin. Isa pa paraan ng pagbabasa nito ng exponential form. N to the power of 2 is the number. Okay? Tignan maigi yung tatlong important parts na yon. Para kapag nakita kayo na exponential form, alam nyo pa paano babasahin, alam nyo rin pa paano susulat yung word. Okay, so let's go back to this example. Anong ating base? 2. 2 to the power of, ano ang ating power? 2 is, anong ating number? 4. So, pag nakita tayo ng ganito exponential 4, babasahin natin siya as 2 to the power of 2 is 4. Okay? So, yan. Hindi lang tayo basta nag-compute, nag-familiarize din tayo pa paano binabasa ang ganitong mga expressions. Ayan. So, bakit pa mahalaga ito for today? Kasi po, i-introduce na po sa atin ang mga tinatawag na perfect squares and perfect cubes. Sa case po na ito, 2 raised to 2 is equal to 4. Si 4 po ay isang perfect square. Okay po ha? Kapag ang isang base po ay or ang isang base ay i-multiply sa sarili niya ng dalawang beses, ayun, yung number na lalabas po ay isang perfect square. Yan. Ano ibig sabihin nun? Ito pong number 4, makakabuo tayo ng perfect square sa pamamagitan ng integer na 2. At anong gagawin doon sa integer na 2? Imumultiply sa sarili niya ng dalawang beses. Sir, bakit square po ang tawag? Okay, let me explain. Ano bang square? Ang square ay isang shape o hugis. Di ba? So kung i-visualize natin ang isang square, halimbawa sa case nito, 2 raised to 2 is equal to 4, tignan natin. I-represent natin ang bawat number as a block. Isang bloke. Ayan. So, meron tayo isang bloke. Ano yung ating base? 2. So, meron tayo 2 blocks. Ayan, yung 2 blocks. Ito ay nag-represent ngayon sa 2. Ngayon, nakita natin ang power, i-multiply mo siya ng dalawang beses sa sarili niya. So, meron na tayong isang 2 na blocks, i-multiply pa natin ang isa pa. Yan. 2 times 2. Yan. So, meron tayong 2 blocks. 2 blocks.
Multiply natin sila. O alam natin yan since elementary. 2 times 2 is equal to 4. Alam natin yan. Pero paano ba natin na-visualize na yan ay magiging 4? So ito, tignan natin itong bloke. Pag pinag-multiply natin yung dalawang bloke na yan, we will get this form. Ayan. Nakapwesto na yung ating dalawang bloke. Pero hindi lang basta-basta ipinwesto yan. Bakit? So, dito, meron kang isang 2. Ilan ang 2 mo? Isa lang. At nakapatong sila ng isang hilera lang. Ayan, no? 2 times 1. Ayun, no? Ilang bloke? Dalawa. Times, ilang hilera? Isa. So, ito ay nagre-represent ng 2 times 1 or just simply 2. Itong kabila, ganun din. 2 blocks in 1 row. 2 times 1. So, ngayon, pinagsama natin sila. Ano na nangyari? 2 times 2. Dalawang bloke dito sa side na to. Dalawang bloke doon sa kabilang side. So, when you put them together, 2 times 2, we now have 4. Yan. And, pwede nating ibalik. Ito pong number na nakikita nyo ngayon, pwede nating i-convert into a different form. Yan. Pwede natin yung ipakita in exponential form. Dito po sa figure na to, 2 times 1, 2 times 1, pwede rin natin yung ipakita as an exponent. So, burahin muna natin yung part na to. O, tingin pa rin dito sa figure natin. So, meron tayong 2. Ilang beses mo nakita si 2? 1 dito sa side na to, di ba? Yan. Tapos, i-multiply mo pa ulit sa isa pang 2 na nag-iisa. Yan. So, ito, mukhang lalangoy na tayo papunta sa laws of exponent, pero dadalian lang natin. Ano? So, since nakita mo isang 2 at isa pang 2, pinagsama mo sila, ilang 2 na ang minultiply sa sarili niya? 1, 2. Kaya ito po, 4, pwede natin siyang i-represent as 2 raised to 2. Yan. Inulit siya ng 2 beses. So, kung sa laws of exponent, yung ating pong mga power kapag minumultiply ang magkakaparehong base, ang ginagawa lang natin ay ina-add lang natin ang kanilang mga power together. So as you can see here, 2 raised to 1, 2 raised to 1, mangyayari niyan, 2, 1 plus 1, you get 2. Kaya, 2, 1 plus 1 raised to 2 is equal to 2. Okay po. So, dito po, nung pinagsama natin bloke, anong nabuong shape? Nakabuo tayo ng tinatawag na square. Kaya nga po, tinatawag natin siya perfect square. Saan ito related? Related ito sa pinag-aralan niyo rin ng elementary na tinatawag na area of a square. Di ba po? Nag-aaral tayo noon sa area of a square. So, paano ba yun? Ang area of your square, if you can still remember, you multiply side 1 by side 2. And then after that, pag na-multiply mo na yan, yung kanilang labels, mayroon na tinatawag na square. Yan. Ganun po ano. So again, bakit po yan perfect square? Bakit square yan? Kasi po, nakakabuo tayo ng perfect square from the arrangement looking into blocks. Okay ba? So again, yung ating base, minultiply sa sarili niya twice, nakabuo ng number. At any number na i-multiply sa sarili niya twice, meron tayong mabubuong perfect square. Okay, sige. Gamitin natin to sa table na binigay ko sa inyo na kukumpletuhin. Okay?
Okay, let us look at the following table. Okay, andito po yung mga numbers na gagamitin natin. And i-apply natin yung square ng bawat numbers na ito. Kanina, ginawa na natin ang 2 squared, which also means 2 times 2, and the number will be 4. Okay, so gamitin na natin yon. Kung si 2, inulit mo ng 2 beses, ganito magiging itsura niya. 2 times 2. Yan. 2 squared is just 2 times 2. And when you multiply them together, we get the number 4. And that number happens to be an example of a perfect square. Bakit? Kasi nabuo si 4 mula sa 2 na inulit ng 2 beses. Okay? So, let's go to the other examples. Let's go to number 1. Ngayon, naalala natin na kapag square natin yan, i-multiply natin yan sa sarili niya twice. So dito, 1 times 1. Ayan. Ito po, 1 times 1 na ito, lalabas na siya as 1 squared. Diba? And that 1 squared, 1 times 1 will just give you 1. So, in this case, si 1 pala ay isang perfect square. Bakit? Kasi dito nakita natin, si 1, pag minultiply natin sa sarili niya ng 2 beses, makaka-produce pa rin tayo ng same number, 1. Ayan. Okay po. So again, remember, 1 is an example of a perfect square. Tapos ito, nakalimutan natin, 2 squared is equal to 4. Okay. Next, punta tayo sa number 3. Yung 3 naman ang ating uulitin ng 2 beses. So we now have 3 times 3. Ayan. Anong lalabas nyo sa 3 times 3 na yun? Sa exponent form. Pwede natin na makita as base 3. Ano yung inuulit na number? 3. Yun yung base. At ilang beses siya na ulit? 2 beses. That's why we get here 2. So ngayon, pag pinag-multiply mo ang 3 times 3, ano mapoproduce mo? 3 times 3 is equal to 9. Yan, tama. O sige, skip counting tayo. 3, 6, 9. Ayan. Ngayon, nakaproduce tayo ng 9. 3 times 3 is equal to 9. So ngayon, may nakilala naman tayo perfect square. Ano yun? Si number 9 ay isang example ng perfect square. Okay? So ano na yung mga nakita nating number as perfect squares? Si 1, si 4, si 9. Yan. Lagi nyo tandaan yung mga number na yan. Kapag nagmamadali ka at kailangan mo mahanap agad ng mga perfect squares, ito po yung mga perfect squares natin. Okay, next, let's go to 4. So kung ang ating 4, ulitin natin ng 2 beses, this is how it looks like. 4 times 4. And from here, ano yung number or base na inulit? Si 4. So yan ang gagawin natin. Base 4. And ilang beses mo inulit si 4? 2 beses. You put 2 here as its power. So ngayon, 4 times 4, what will be the number? Ayan, multiplication na naman tayo. Skip counting. 4, 8, 12, 16. So we get the number 16. O yan. Everybody, please welcome number 16. 16 is also an example of a perfect square. Bakit? Si 16 ay perfect square mula sa integer na 4 na inulit or minultiply sa sarili niya twice. Okay? Next, let's go to 5. So kung ang 5 naman ay square natin, ito ang lalabas. Bakit? Ulitin lang natin siya na 2 beses. 5 times 5. And
in exponent form, ito magiging itsura niya, 5 squared. And let's do the multiplication. 5 times 5. Siyempre, mabilis yun. 5 times 5, 25. Ayan, skip counting. 5, 10, 15, 20, 25. And ladies and gentlemen, let's welcome number 25. Si 25 ay isa ring uri ng perfect square. Okay. Yan. And dun sa ating activity sheet, binagay ko ang hanggang 6. Okay, sige. Bigay na rin natin hanggang 6. Doon sa example, sige, burahin natin yung iba nito. Okay, tandaan ha. Ito yung mga perfect square beginning from 1, 2, 3, 4, and 5 na yung square. Una ay si 1, susunod si 4, susunod si 9, susunod si 16, and then after that si 25. Paano naman kay 6? Sige nga. Ano ang magiging itsura ni 6 square? Tama. Uulitin lang natin si 6 na dalawang beses. 6 times 6. And pag inulit natin yan, pwede natin siya ipakita in exponential form as, ano ba yung base na inuulit? Si 6. Ilang beses siya inulit? Yun ang kanyang magiging power, which is 2. So ngayon, 6 times 6 will give us 36. Sige, keep counting tayo. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Ayan, so 6 times 6 is equal to 36. And again, let's welcome number 36. 36 is again an example of a perfect square. Bakit? Kasi po, siya ay produkto mula sa factor ng number na 6 na minultiply ng dalawang beses sa sarili niya. Okay? So, dyan sa inyong activity sheet, nagbigay ako ng gagawin ninyo, blanco yun, 7 to 12. So, ganito lang rin kasi lang gagawin, di ba? Kapag ang isang number in square mo, uulitin mo lang siya ng dalawang beses by multiplication. And then, whatever number you get from that, that one will become your example of a perfect square. Okay? So, let's move on to our next example. Okay, kanina, diniscuss natin ang tungkol sa perfect squares. And again, always remember, it all comes from the exponential form we're in. Yung ating number ay ang ating base. And the power represents how many times you multiply that base number from. And what will be the number after multiplying it a number of power. Okay. So this time, let me introduce to you a number multiplied by itself 3 times. Ngayon, 3 times naman. So, magpo-produce siya ng number. So sir, paano ba natin makikita ang n raised to 3? So, i-represent lang natin yan as the following. So, itong ating n raised to 3 is also equal to n times n times n. Okay? So, itong ating n raised to 3, nakita natin, ano ang base natin? Ang base natin ay si n. At si n, ilang beses natin multiply sa sarili niya? Based on the power. Bilan to? 3. So, 1, 2, 3. Tatlong beses natin yan i-multiply. And in this case, kapag ang power ay 3, diyan na tayo may tinatawag na perfect cube. Okay, perfect cube. But before I explain why is it called cube, let me show you an example. Okay, so kanina ginamit natin 2 for the square. This time, let's use 2. Okay, 2 raised to 3. So, ang ating base ay 2. Okay. Ilang beses natin ulitin si 2. Tignan yung power. Ano yung power? 3. Ibig sabihin,
si 2, i-multiply natin sa sarili niya ng 3 beses. So in this example, just like with this, multiply lang natin ng 3 beses. So, ang ating base ay 2. Ilang beses ulitin? 3. 2, 3. Ayan. So, ayan, nakikita nyo ha? So, from exponential form, and-expand natin. Paano ba maipapakita itong 2 raised to 3? Ang ibig sabihin lang yan, si 2, minultiply sa sarili niya ng 3 beses. And with that, paano natin makuha yung number? Simple lang rin. I-multiply mo siya na paulit-ulit. Ilang ulit? In this case, 3. Okay, sige. Kapit ng mabuti. 2 times 2 is equal to, tama, 4. And, pagkatapos mo makuha yung number 4, i-multiply mo siya doon sa natitira pang 2. 4 times 2 is now equal to, 4 times 2 is equal to 8. So the number you get is number 8. Okay. So nakita natin, 2 raised to 3 is equal to 2 times 2 times 2. And when we compute for 2 times 2 times 2, 2 times 2 is 4. 4 times 2 is equal to 8. And this is the number. Okay. So, ngayon pa lang, I'm introducing to you 8 is an example of a perfect cube. Okay? So, any number that is raised by 3, we call those numbers as perfect cubes. Full numbers. Back to cube. Okay. So, let's visualize this one. Visualize natin itong 2 raised to 3. Okay. So, paano ba yan? 2 times 2 times 2. Okay. Isang bloke ng 2. Ilan to? 1, 2. Tapos, isa pa ulit, bloke ng 2. Yan. So, kanina nakita natin, itong dalawang ito, nakakabuo siya ng tinatawag nating square. Di ba? Itong dalawang ito, nung minultiply natin, nakabuo tayo ng tinatawag na square. So, dalawa dito sa side na to, dalawa din dito sa side na ito. Saan pupunta sir yung dalawa pa? Okay. Ito pong side 1 and side 2, nakabuo lang sila na square. Saan natin dadalhin yung isa pang 2? Okay. Yun na yung magsisilbing taba. Ayan. Yung pataas ay dalawa, sa ibaba ay dalawa rin, pero yung kapal niya o taba ay dalawa din. So ito na yun. Dito na natin ilalagay si 2. 1, 2. Ayan. Ito, tignan natin ulit. So ito, dalawa sa side na to, dalawa din sa kabilang side, at yung taba niya. Ayan. Ilang ulit naman sila pahaba? Yung kapal niya, dalawa din. 1, 2. At kung pagdidikitin mo, makakabuo ka ng tinatawag na cube. Ayan, sa inyong geometry. Di ba? Ito, two-dimensional. Yung ating square ay two-dimensional. Ngayon, nagkaroon ng isa pang dimension. Yung kapal naman niya o taba. Yun. Doon na tayo nakabuo ng three-dimensional figure, which is a cube. Kaya nga, itong si number 8, pinapangalanan natin as perfect cube. Bakit? Kasi, mula siya sa isang integer na 2 na inulit ng 3 beses. Ayan. So again, look at the following. Intindihin mabuti, bakit siya tinawag na
cube. At anong pagkakaiba niya kay square? Okay? So, dyan din sa ating activity sheet, nagbigay ako ng examples for cubes. Let us look at the following. Okay, so let us look at the following. Again, this time we are in perfect cubes. Okay, so kanina ang example natin na ginamit ay 2 raised to 3 is equal to 8. Paano nga ba natin i-compute yan? Pag nakita tayo na exponent form na 2 raised to 3, ulitin lang natin si base 2 ng ilang beses? 3 beses. 2 times 2 times 2. Okay? So yung 2 times 2 times 2 na yan is represented as 2 raised to 3. And pag minultiply mo, 2 times 2 is 4, 4 times 2 is equal to 8. And again, una natin nakilala, si 8 pala ay isang perfect cube. Okay, let's go to the next number. Okay, si magic number 1. Okay, kung si 1, i-multiply natin ng 3 times or i-cube natin si 1. Ganito po ang computation sa kanya. 1 times 1 times 1. And with that, we can express it in exponential form as 1 cube, which is equal to, okay, so ito po, 1 times 1 times 1, you get 1. So again, si magic 1, isa rin siya example ng perfect cube. Okay, kumpletuhin na natin. So kung si 3 ay i-cube natin, 3 times 3 times 3, and in exponent form, ito yung niya. Base 3, inulit na 3 beses, which gives us the power. So 3 times 3 is 9, times 3, we get 27. Okay, 27. So again, si 27 ay isang example na perfect cube. Next, si 4. 4 times 4 times 4, which is represented as 4 raised to the power of 3. 4 times 4 is 16. Times 4, 16 times 4. Okay, sige, dito. 16 times 4. So since hindi tayo bihasa sa multiplication table ng 2 digits na, pwede natin gawin ito. So 6 times 4 is equal to 24. Carry 2. 4 times 1 is equal to 4 plus 2, we get 6. So this time, meron na naman tayong isang perfect cube, which is 64. Ano ang perfect cube na 64? Wala sa integer na 4 na minultiply na 3 beses sa sarili. Okay, let's go to 5. 5 times 5 times 5. We can represent that in exponent form. Ano yung base na iulit? 5. Ilang beses? 3 ulit. So 5 times 5 is equal to 25. Okay. Natin dito. 25. Tapos i-multiply ulit natin siya ng isang beses pa sa 5. 5 times 5 is equal to 25. Carry 2. 5 times 2 is equal to 10. Plus 2, 12. That's why we get 125. Okay, so for 5 cube, we get the number 125. And again, si 125 ay isa ulit example na perfect cube. Okay, let's go to 6. So, pag ang 6 ay kinube natin, 6 times 6 times 6, we can represent that as 6 raised to the power of 3. Okay, 6 times 6 is equal to 36. Okay, 36. And i-multiply pa natin ng isang beses pa sa 6 para 3 beses na. So, 6 times 6, we get
36. 6 times 3, 6, 12, 18, plus 3, 21. So we get 216. So again, si 216 ay isang example na perfect cube. Ay, pasensya na sa paulit-ulit na pause. Ang daming nangyayari ngayong araw. Well, anyways, let's go back to this. So, ngayon, naipakita ko na sa inyo paano ko kumpletuhin yung table. Again, perfect squares and perfect cubes. Again, sa perfect cubes, yung ating base, inuulit lang ng 2 beses. At ang lalabas na number doon ay tinatawag natin perfect square. And, dito naman sa perfect cube, kapag ang ating base ay inuulit or minumultiply sa sarili niya ng 3 beses, just like this, ang lalabas na number dyan ay perfect cube. So ngayon, doon sa ating binigay na activity sheet, gawin niyo yung from 7 to number 12. Kumpletuhin mo yung buong yun. Kumpletuhin yung table. Sundan yung ating format. Yan. At masasagutan mo na yan. And you will be introduced to different perfect squares and perfect cubes. Okay, so tingnan natin. What if, di ba? Ang ginagawa natin, mula sa exponential form, gagawin, ilalabas ang number. What if number ang binigay sa inyo at hindi nyo alam kung yan ba ay perfect square or perfect cubes? Ganito lang po. Okay, so ngayon, pabaliktad naman tayo. This time, mabibigyan tayo ng number. I-convert natin yan into exponential form. Okay, so paano natin magagawa yun? Sa pamamagitan ng factoring. Okay, so magbigay tayo ng isang example. Halimbawa, 4. Ayan, 4. Alam natin yun ay perfect square. Kunwari, hindi natin alam. So ngayon, si 4, ipa-factor natin. What are the two numbers that you can think of when you multiply them together, you get 4? So again, for factoring, always remember, i-multiply mo agad siya by 1 para mamaya hindi mo na siya gagamitin. Kasi once dumating ka sa punto na kaya mo na lang siyang i-multiply by the number by 1, ibig sabihin, hindi na siya mapa-factor kundi ang number ay isa ng prime number. Okay, so 4. 4 times 1. So ano yung dalawang numbers kapag minultiply mo magiging 4? 2 times 1. Okay. So meron na tayong 2 times 2 times 1. You get 4. So dito, ito yung mga factors natin. 2 times 2 times 1. And again, remember, si 1, kahit ilang beses mo ilagay yan, the number will always be the same. So pwede natin disregard na muna si 1. So ang nakita natin ngayon ay 2 times 2. Ayan, gagawin natin exponent. Ano ang number na inuulit? Ano ang dapat maging base? Ang base dapat magka-pareho. Ano yun? Si 2. So, lagyan natin dito ay 2. Ngayon, ilang beses multiply si 2 sa sarili niya? 1, 2. So, from number, kaya mo siya i-convert into exponential form. Okay. Ito naman ang susunod. Let's have 5. Sige, let's have 5. Ano ang mga factors na pwede mong gawin with 5? Automatic. 5 times 1. Okay. So ngayon, 5 times 1, wala na tayong ibang maisip na number na pwedeng i-factor si 5, kundi sa 1. 5 times 1. So, ibig sabihin, si 5 ay isa pong prime number. So, ibig sabihin, si 5 ay just 5. Gusto mong gawin exponent form? Pwede. Okay, ilan ba ang 5 na nakikita mo?
isa. So, 5 raised to 1. Okay po? Sige, subukan natin ito. 16. Ayan, 16. Ano unang gagawin? Multiply by 1. 16 times 1. 16. Ano yung mga number pag pinag-multiply mo, magiging 16? Okay. One scenario. Naisip mo. 4 times 4. Diba? 4 times 4 times 1 is equal to 16. So with this, we get 4 times 4 times 1. Disregard na natin si 1. So, ilang beses mo nakita si 4? Ano yung umuulit? Si 4. So, siya yung magiging base. Ilang beses may ulit? Dalawa. So, we get 4 square. So, si 16 ay isa palang perfect square. Ayun po, kasi galing siya kay 4 na minultiply sa sarili niya ng dalawang beses. Okay? So, yun yung unang scenario. What if ganito ang nagawa mo sa factoring? Ganito ginawa mo. Ginawa mo 8 times 2. Oh, 8 times 2. Hindi magkapareho yan. So, hindi mo pwedeng magawa ang square or cube. Magkaiba kasi sila ng base. Sige, ulitin natin. Si 8. Ano ang mga numbers pag multiply magiging 8? Naisip ko na naman. 4 times 2. Ayan. So, hindi pa rin pwede. Diba? Hindi pa rin pwede. Bakit? Kasi 4 and 2. Kaso may 2, may magkapareho na. So, pwede mong gawin. Mula dito, 4, ibalik mong i-multiply itong si 2 by another 2, you will get 4. So, 4 times 4, babalik tayo doon sa 4 times 4, and then 4 square. What if ganito ang nangyari? So, yung 4, gusto mo pang i-factor pa ulit hanggang sa maging mga whole numbers na lahat. So, ano na to? 4, 2 times 2. Okay. So, ano na lumabas? 2. Diba? 2. So, ilan to ito? 2 times 2 is equal to 4 times 2 is equal to 8 times 2 is equal to 16 times 1 is equal to 16. So, ilagay na natin yung factors niya. 2 times 2 times 2 times 2 is equal to. Yan. So, kung kanina, ang nakuha nating square ay 4 squared. Ngayon, na nakita natin, 2 times 2 times 2 times 2. Ano ang exponential form nito? Ano yung inuulit na number? 2. Ilang beses inuulit? 4. Ayan. So yung 16, nakapag-produce ka ng exponential form niya na 2 raised to 4. Okay? Pero ito ba ay square? Hindi. Balik tayo dito. So, kung nakikita nyo, pwede natin gawin. 2 times 2, 4. 2 times 2, 4. Oh. Equal pa rin siya sa ilang beses mo nakita si 4? Dalawa. 4. Diba? Ayan. So, from number to exponential. Okay, with that, pwede ka nang magpatuloy sa susunod na activity, L1. Yung ating pong L1, meron na example dyan. Sagutan mo from 1 to 5. And then, let's move on to square roots and cube roots. Ayan. Related with each other ang exponential form at ang square roots.
Okay, let us look at square roots. Okay, tignan po natin. Ayan, nakakita na ba kayo ng ganito sa inyong math? Or sa mga bagay-bagay na nakikita nyo sa mundo? Siguro yung mga 7, 8, grade 7, 8, 9, nakita na rin nila ito. Okay, let me introduce to you the radical expression. Okay, tignan natin ang bawat parts. Yung nandito po sa itaas, yan po itinatawag nating index. Okay? Next, ito pong nakikita nyong symbol. Ayan, itong symbol na to. Yan po ay tinatawag na okay, balik tayo. So ito po nakikita ninyo, yan ay tinatawag na radical sign. Okay, huwag niyo po siyang isipin na parang division symbol. Ito po yung division symbol. Yan po. Yan, yung numerator. Dito naman ang denominator. Ito naman ay ganitong itsura. Yan o, may ganyan. Yan, yan po ang radical sign. At ano itong nasa loob? Yan ang tinatawag natin radicand. And all together, yan, isa po yung rational expression. Yan, tingnan. I'm sorry, hindi rational, radical. Radical expression. Okay. Sir, bakit po yan related sa exponential form? Opo, ganito po kasi yun. Sa exponential form, yung pong ating base number, halimbawa nito, raise to 3, sige, raise to 3. Yung ating pong base na n, uulitin mo ng 3 beses. Ibig sabihin, mas lumalaki siya. Mas dumadami. Yan, mas dumadami siya. As for radical expression, ito po, dito, pag pinasok yan dito, dyan naman po, kabaligtaran. Sobra-sobra naman siyang liliit. Okay. Paano ba ang relationship nila? Ganito po. Yung ating pong index, ito yung ating radical. By default, ang ating pong variables na walang power or number na walang power, meron po yung exponent or power na 1. Bakit? Ilang n ba nakikita mo? Isa lang, di ba? So, ibig sabihin, may power siya na 1. Okay. How is it related to exponent? Ganito po magiging itsura niya pag magiging exponent. Tandaan po ito ha, importante ito. Kasi magagamit niyo ito hanggang sa iba pa nating mga lesson. Okay. So ito po, itong pattern na to, pwede nating baguhin into a different form, which is exponent form. So, kuhanin natin yung ating base, and at nasan yung power? Yung power natin dito makukuha. Ito pong ating numerator. Ito pong ating power na 1. Yan po ay magiging numerator ng ating exponent. Next, yung ating namang index, yun naman ang ating magiging denominator. So, kita nyo na po ano? Ito pong radical, pwede po yung i-convert into exponent form. Kukuha nyo mo lang yung kanyang base, yung power ng base, gagawin mong numerator ng power, and yung index, gagawin mo denominator ng power. Okay? So, let's move on to the next part. Bakit ba mahalaga yung pinag-aralan nating perfect squares and perfect cubes? Dito na po natin magagamit. Okay, so let us look at the following. So meron tayong
ganitong form. Okay. By default, kapag wala tayong nakikita ditong number sa index, yan ay may index na 2. Okay. Paano natin ito babasahin? Binabasa natin ito sa ganitong paraan. Okay. Doon tayo magsisimula sa ating index. Yung ating index ay 2. Yan. Yung ating 2, ibigkasin natin as square. And then yung ating pong radical sign, tatawagin natin root. Yan. Square root of, saka natin babagitin yung ating radicand. Okay, paano babasahin? 2 square. Yan. Square ang gagamitin natin na ano? Square root of 4. Okay. So dito po, parang katulad ng exponent 4, pwede natin niya i-simplify. Hanapin natin yung number. Paano natin makakuha yung number niyan? Okay, tignan mabuti. Square root of 4. Siguro, nasanay kayo na nagko-compute niyan using calculator. Yan, lalo na sa mga perfect square and perfect cubes. Kaya-kaya niya yan, kahit walang calculator. So, tignan muna natin si 4. Di ba si 4, ang factors niya ay 2 times 2. So, pwede natin sabihin, si 4 ay 2 times 2. Di ba? 2 times 2 is equal to 4. And since 2 times 2, nakita na natin, gawin natin siya exponent 4. So, ano ang inuulit na base? 2. Ilang beses inulit? 2. Yan. So, nakita mo ngayon, square na siya. Ito naman, i-square root niya, kabaliktaran. So, ano mangyayari? Pag may square na yung ating radicand, we can just simply cancel them out. Cancel, cancel. Ano na lang natira? Si 2. So, the answer to that will be 2. Okay? So, sige, basahin natin. Ayan, nasolve na natin kasi, di ba? So, square root of 4 is 2. Gano'n natin siya ngayon, basahin. Okay, kaya mahalaga na pinakilala sa inyo ang mga perfect square at perfect cubes para madali mo magawa itong square root. Ako. Pero, alam nyo ba, hindi lang yun basta cancellation. May dahilan. Ano yung dahilan? Ganito po kasi yun. Di ba pinakita ko yung relationship na radical expression at ng exponent form. So, gamitin natin yan. So, balik tayo dito. Ayan, tignan natin to. Dun sa part na nag-cancel tayo. Itong part na to, focus natin dito. Square root of 2 square. Paano na siya binabasa? Square root of 2 to the power of 2. Okay. I-convert natin to into exponent form. Ano yung base? 2 square. Ayan, ang ating base ay 2 square. Okay. Tapos, meron tayong 2. Yung ating 2, yun ang gagawin natin numerator. Next, yung ating index, gagawin natin denominator. Okay, so tingin. Yung power na 2 over 2, sige nga gawin mo, 2 divided by 2. 2 divided by 2 is equal to 1. So, ibig sabihin, ito ay 2 raised to 1, which is also equal to just 2. Diba? Ayun, nag-cancel sila doon. Nakita mo? Yan. Hindi lang tayo basta nag-cancel doon. Yung pala, dinivide yung power ng base doon sa
index. Kaya nakabuo ka na 1. Kaya ang naiwan na lang sa'yo ay 2. Okay po? Nakuha ko ba yun? Sige. Isa pa ulit example. So, isa pang example. Ito naman. Tignan. So, paano natin babasahin ito? Sige, tignan natin. Magsimula tayo dun sa index. Dahil yan ay 3, gagamitin nating word ay cube. Ayan. Tapos itong radical sign, babasahin natin yan as root. Ayan. Root of, ano yung radical? Ay, radicand. 27 equals 80. Ayan. Hindi pa natin alam. So ngayon, kailangan natin, para mailabas natin ito, kailangan nating mahanap kung siya ba ay isang perfect cube. Ano ba yung mga numbers? Mag-multiply mo ng 3 beses, magiging 27. So kung hindi mo sa ulado yung mga perfect squares at perfect cubes, ano pwede gawin? Pwede ka mag-factoring. Okay, let's do the factoring. 27. Automatic, 27 times 1. Okay. Ano yung dalawang number pag pinag-multiply mo magiging 27? Ano kaya? So, kapag may mga ganyang number ng off numbers, pwede mong gawin, kalahatiin muna sa gitna. Pwede kaya natin kalahatiin sa gitna. 27 divided by 2, 1, 2, hindi pwede, 13. Hindi pwede. So, hatiin naman natin sa 3. Pwede. 9 times 3. Okay. So, sa 27, pwedeng factors natin ay 9 times 3. Ayan, meron na tayo 9 times 3. Okay. Hindi pa rin sila magkapareho. Pero pwede mo ba i-factor? Sino yun? Si 9. Si 9 i-factor pa natin. 3 times 3. So, anong na-produce natin? Si 27, anong mga factors niya? 3 times 3 times 3 times 1. And since i-disregard natin si 1, alisin mo na dyan. So ngayon nakita mo, ilang 3 yan? 3. So lagyan natin dito. Cube root of 3 times 3 times 3. Ayan, nagawa mo na. Then, ito, gawin mo exponential form. So, ano exponential form niya? Ano yung inuulit-ulit na base? 3. Ilang beses mo siya minultiply? 1, 2, 3. Tatlo. Ayan. So, ngayon, tignan ninyo. 3 raised to 3, nasa loob siya ng cube root. So, cancel, ano matitira? 3. Okay. Solve natin yan sa ibang paraan. Ganito naman. Katulad na ginawa ko kanina. Okay. So, meron tayong cube root of 3 cube. So, ano yung ating base? Base natin ay 3. Ano ang ilalagay natin sa power? Meron tayong numerator, may denominator. Anong numerator gagamitin mo? Gagamitin mo ay si 3. Yan. Tapos si index mo, gagawin mo denominator. So ngayon, ang mangyayari, 3 raised to 3 over 3. Sige nga, 3 divided by 3 is equal to 1. So ngayon, ang mangyayari, 3 raised to 1. Or just simply 3.
which is the same with this one. Okay po? Ayan. So ngayon, alam mo na ang perfect squares and perfect cubes na pwede mong magamit sa square root at cube roots. Okay? So ngayon naman, punta tayo sa simplifying radicals. Okay, let us look at the following regarding simplifying radical expressions. Okay, doon muna tayo sa simple radical. Yung simple lang. Yung sa simple radical, cancel lang yun. Basta yung iyong radical, gagawin mo muna exponential form para madili mo ma-cancel. So let us look at this one. Basahin natin. Again, pag walang nakalagay na index, automatic yan ay 2, which means square. Okay, basahin natin. Square root of 49. Ngayon, yung square root of 49 na yan, hanapin natin yung perfect square ni 49. Si 49 ba isang perfect square? Kung hindi mo sa ulado, pwede mong gawin ay factoring. Okay, sige, gawin natin. 49. Automatic, 49 times 1. So, ano yung dalawang number? Pag pinag-multiply mo, magiging 49. Sige. It's equal to 7 times 7. So, from here, lagyan na natin. 7 times 7 is equal to 49 times 1 is equal to still 49. So, lagyan natin dito. 7 times 7. So, may inuulit tayong number. So, gawin natin yung exponential form. Anong inuulit? 7. Ilang beses inulit? 2. So, meron na tayong 7 square. Doon sa loob ng ating square root. So, since ang square root ay 2, cancel na lang rin natin yung power ng base na 7. So, cancel. What you will get? 7. So, paano ito sasagutan? Square root of 49 is 7. Okay? Napakasimple lang, di ba? Cancel lang. Next. With coefficient. Okay. Let us look at radical with coefficient. Ano ba yung sinasabing coefficient? Ito po yun. Tingnan natin. 4 square root of 36. Ano yung coefficient dyan? Ito pong si 4. Okay. Tingnan maigi. 4 square root of 36. Tingnan po. May 4 bago yung radical expression. Ano po yan? May namamagitan sa kanilang dalawa. Ano ibig sabihin? Itong si 4, nakadikit kay radical expression na square root of 36. Ibig sabihin niyan, sila ay minumultiply sa isa't isa. So, ibig sabihin niyan, 4 times square root of 36. Ngayon, pag nakita niyong wala namamagitan, ang ibig sabihin lang niyan, si 4 ay nagsisilbing numerical coefficient. Okay? Ito po, siya ay coefficient. Di ba, pagpunta natin ng polynomial, makikita nyo ulit yan, si coefficient. Okay? So again, remember, pag may nakita whole number katabi ng radical expression, yan ay isang coefficient. At anong relationship niya doon sa radical expression? Multiplication. Okay? So, paano natin sasagutan itong part na to? Let us look at this one. So, since alam natin na mamultiply lang naman yan, iwalay na natin siya. 4 times square root of 36. Ngayon, para makancel natin or mapalabas natin si 36, si 36 ba ay isang perfect square? Kung hindi mo ulit alam, factoring ang pwede mong gawin. So, factoring. 36. Automatic 36 times 1. Okay. Ano yung dalawang number? Pag pinag-multiply mo, magiging 36. Most preferably, magkaparehong number. Tama. Ano raw?
6 times 6. So ngayon, na-produce mo na si 6 times 6. Lagay natin dito, ano? 4 times square root of 6 times 6. Ayan. So since may nakita tayong number na inuulit, ano yon? Si 6. Gawin natin ngayon exponential form. Ano yung inuulit? 6. Ilang beses inulit? 2. So, lagyan mo na ng exponent or power na 2. So, ngayon, nakita natin, may power of 2 na siya. Tapos, i-square root mo pa. Babawasan natin, magkakancel na sila. So, cancel yung ating radical sign, which is square root by the power of 2. So, ilan ang natira sa'yo? 6. So, ano magiging equal na yan? 4 times 6. Kita mo? Nailabas mo na ngayon itong radical expression, naging whole number na siya. So, from here, simple operation na. 4 times 6. O sige, skip counting. 6, 12, 18, 24. So, the answer to this, 4 square root of 36 is 24. Okay? Kung hindi naintindihan, balikan, rewind. Okay? Next. Tapos na tayo simple radical with coefficient. Tignan naman sa sum or difference. O, nakikita natin ngayon. Square root of 16 plus square root of 9. Hindi mo sila pwedeng basta pagsamahin. Bakit? Magkaiba sila. Hindi sila katulad ng whole number na pwede mo i-add diretso. Ito ay radical expressions. Magkakaiba sila ng base. So, anong gagawin natin? Hanapin natin ang kanilang mga perfect squares. Okay? Dito muna tayo kay 16. Square root of 16. Hindi mo na naman naalala na ang paano naging perfect square si 16. So, pwede kang mag-factoring. So, 16 times 1. And, naalala mo, ay, yung dalawang number pala, pag may nag-multiply mo magiging 16, yun pala ay, ano? 4. So, lagay mo dito. 4 times 4 is equal to 16. Tuloy natin sa susunod. Plus, square root of 9. Si 9 naman. Factor mo naman si 9. 9 times 1. Ano yung dalawang number? Pag may nag-multiply mo, magiging 9. Tama. 3. So, lagay mo ngayon dito. 3 times 3. Okay. So, meron na tayo ngayon nito. Mababa na natin siya, ha? Hindi na nagkakasya sa board. Yung una muna radical expression. Anong number ang umuulit-ulit? 4. Ilang beses inulit? 2. Power of 2. Plus, yung kasunod na radical expression. Anong number ang inuulit-ulit? Si 3. Yung base 3. Yan. Ilang beses inulit? 2. Power of 2. Then, from here, pwede ka nang mag-cancel. Kasi, squared na sila sa loob. Yan. Cancel, 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 cancel. So, si 4, lalabas na. 4. Plus, si 3, na-cancel na rin, lalabas na siya. So, anong lalabas? 4 plus 3 is equal to 7. So ngayon, ang sagot dito sa ating sum or difference, na example, square root of 16 plus square root of 9 is 7. Okay? Na-simplify na natin. Okay po? So from radical, na-simplify natin, nakakuha tayo ng sagot. So next, punta naman tayo sa mixed operation. Dito, halo-halo na. Meron na coefficient, merong sum and difference. Okay, let us look at this one. 2
cube root of 8 plus square root of 25. Ayan, halo-halo na, no? Ano ulit ang itsura nito? Anong kamukha niya dun sa taas? Yan, meron tayo na naman. Meron naman tayo coefficient. Ano ibig sabihin ulit nito? Itong coefficient na to, imumultiply lang sa radical expression. Pero hindi mo pa siya mamumultiply kaagad. Bakit? Kasi kailangan mo muna itong i-simplify. Ito, pwede ba natin pagsamahan kaagad? No. Kailangan mo muna yan i-simplify. Okay, let's try to simplify. Let's have the first part. 2 times cube root of 8. Cube root of 8. So ngayon, kailangan mong mahanap ang perfect cube niya. Perfect cube ba si 8? Hindi natin naalala, pero pwede natin gawin ang factoring. Okay, let's have 8. Factoring. 8 times 1 agad. So anong number pag minultiply magiging 8? 4 times 2. Okay. Si 4, pwede pa natin i-factor? Yes. 2 times 2. So ngayon, ano na yung factors ni 8 na magkakaparehong base or number? 2 times 2 times 2. Nakita na natin. So lagay natin dito. Oh. Yung ating dating 8, gagawin nating exponent form into a cube. So yan ay 2 times 2 times 2. Okay? So, punta tayo sa susunod. Square root of 25. Ngayon, dahil yung square root, tignan mo. Makukuha ba? Si 25 by isang perfect square, paano siya naging square? So, hanapin natin yung number. Okay. Paano ulit? By factoring. So, let's have 25. 25 times 1. And then 25. 5 times 5. O ayan, nakita na natin yung ating base number na e-square. So, alisin na natin to. Ano lumabas? 5 times 5 times 1. 5 times 5. Okay, punta na tayo sa susunod na step. Sa susunod na step, yung ating pong mga numbers, factors na nabuo, gawin nating exponential form. 2 times cube root of, ano inuulit na base? 2. Ilang beses inulit? 1, 2, 3. Yun na ngayon ang kanyang power. Next, plus, square root of, anong inuulit? Base 5. Ilang beses inulit? 2. Yan. Okay. So ngayon, meron na tayong 2 times cube root of 2 cube plus square root of 5 squared. So once kompleto na, pwede na tayo mag-cancel. So cube root and power of 3 canceled. Ano mangyayari kay 2? Lalabas na siya. Lalaya na si 2. Pero pag laya niya, may makakatapat siyang times 2. Nandun pa rin si 2. So dito, baba natin. Si 2, ito magiging times 2. Plus, yan, ito naman, sunod. Si square root of 5, makakancel yung square root sa power of 2. May iwan si 5. So ngayon, si 5 lalabas na as 5. O, MDAS rule. Ano mo unahin? Multiplication muna. 2 times 2, we get 4. Plus, baba natin, 5. So, anong magiging sagot natin? The answer will now be 9. Okay, so basahin natin ng kumpleto, pati yung number. So, 2 cube root of 8 plus square root of 25 is 9. Ayan, nasimplify na natin. Mix na ito. Merong coefficient, merong operation na addition. Okay? So, anong technique? Pag nakita yung square,
tignan nyo agad. Perfect square ba yung radicand ko? Kung cube naman, tanungin mo, perfect cube ba yung aking radicand para sa cube root? Okay, so since natapos na natin na yan, I'm expecting na sana makompleto mo na ang iyong activity sheet. Ang activity sheet mo ay hanggang 15 items and I hope you can get 80% out of it. Okay? So, maraming salamat. Pero sana, as a reminder, kung kaya naman makapasok at wala kang responsibilidad sa buhay, mas maganda pumasok ka na lang para mas maganda, maayos, at malinaw ang iyong learning experience. Maraming salamat.